Sabi nila, ang punerarya ay lugar ng mga kwentong tapos na. Isang tahimik na hantungan kung saan ang mga luha ay natutuyo kasabay ng pagkalanta ng mga bulaklak sa gilid ng kabaong. Ngunit para sa akin, si Wena, ang bawat mukha ng pumanaw na aking inaayusan ay isang bukang-bibig ng mga lihim na hindi naisama sa hukay. Ang bawat hagod ng aking brush sa kanilang malamig na balat ay isang panalangin para sa kapayapaan. Isang kapayapaang ipinagkait sa aking ina noong siya ay pumanaw ng may labis na kawalang katarungan. Sanay na ako sa lamig ng kamatayan, sanay na ako sa amoy ng pormalina na tila dumikit na sa aking mga palad. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng ingay ng Fiesta Santo Niño, isang mainit na kamay ang humawak sa aking braso. Isang bangkay na dapat ay wala ng hininga ang nagmakaawa para sa kanyang buhay. Doon ko natuklasan na mas nakakatakot ang mga buhay na may pusong bangkay kaysa sa mga patay na pilit pinatatahimik. Isang mamatay taong plano ang nabuo sa loob ng isang marangyang mansyon, at ako, ang abang tagapag-ayos ng bangkay, ang tanging harang sa kanilang tagumpay. Ito ang kwento ng aking pakikipagsapalaran sa pagitan ng dalawang mundo. Isang laban kung saan ang katotohanan ay pilit ibinabaon sa lupa, at ang katarungan ay kailangang hanguin mula sa kailaliman ng isang kabaong. Dahil kung minsan, ang pinakamalakas na sigaw ng katarungan ay hindi nanggagaling sa mga buhay, kundi sa huling haplos ng isang taong muling binigyan ng pagkakataong mabuhay. Sayang lang ang perang ibabayad ko para sa kabaong na ito, mas mahal pa ang kahoy kaysa sa halaga ng matandang ito noong buhay pa siya. Ang mga salitang iyon ni Severino ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpabato sa mga kamay ni Wena. Ang bulak na basang-basa ng alkohol ay nanatiling nakadiin sa namumutlang labi ni Don Alejandro, habang ang lalamunan ni Wena ay tila hinigpitan ng isang hindi nakikitang kamay. Hindi niya magawang lumingon sa gawin ng lalaking nakatayo sa kanyang likuran. Ang lalaking kakatitig lang sa wala ng buhay na katawan ng sariling ama, ngunit ang tanging nakikita ay ang gastusin at hindi ang pighati. Bakit ganito ang mundo? Tanong ni Wena sa kanyang sarili. Bawat haplos niya sa malamig na balat ng matanda ay nagpapaalala sa kanya sa huling gabi ng kanyang ina. Naalala niya ang mumurahing kahoy na halos gumuho sa bigat ng ulan, ang kawalan ng katarungan na naging mitya ng kanyang pangarap na maging nurse. Sa harap ng karangyaan ng mga almonte, ramdam ni Wena ang pamilyar na hapdi ng pagiging maliit, ang amoy ng pormalina na tila humahalo sa masangsang na amoy ng kasakiman sa loob ng silid na yon. Narinig ni Wena ang tunog ng takong ng sapatos ni Doña Milagros na dahan-dahang lumalapit sa mesa ng pag-aayos. Ang bawat hakbang nito ay tila isang babala. Severino, be quiet. Baka may makarinig sa iyo sa labas. Ang boses ng matanda ay kalmado ngunit may dalang lason. Tumingin siya kay Wena, ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila binabasa ang bawat tibok ng puso ng abang makeup artist. I want him to look perfect for the cameras tomorrow, Wena. Pero huwag mo nang masyadong pagandahin. Ayaw naming isipin ng mga tao na masyado kaming masaya sa pag-alis niya. Just make it look like a holy death. Tapusin mo na agad para maipadala na siya sa Huatang sa lalong madaling panahon. Ayaw na naming patagalin ang dusa ng pamilyang ito. Walang imik na tumango si Wena, pinipigilan ang anumang salitang nais kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay tila isang basag na plaka na paulit-ulit na nagpapatugtog ng hinaing ng katarungan. Sa labas ng natangle, naririnig ang malayo ngunit masayang tunog ng mga tambol para sa Fiesta Santo Niño. Ang kagalakan sa kalsada ay tila isang malupit na biro para sa katahimikang nagahari sa loob ng silid na ito, isang katahimikang hindi banal, kundi puno ng mga lihim na pilit ibinabaon. Nang sa wakas ay maiwan siyang mag-isa upang tapusin ang kanyang trabaho, kinuha ni Wena ang kanyang maliit na brush upang ayusin ang mga guhit sa noo ni Don Alejandro. Ang bawat haplos niya ay maingat, tila isang huling paggalang na ipinagkait ng sariling dugo ng matanda. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Wena ang isang kakaibang init na dumaloy sa kanyang mga daliri. Isang init na hindi dapat nananahan sa isang katawang wala ng hininga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa kamay ni Don Alejandro na nakapatong sa gilid ng mesa. Doon sa ilalim ng maputlang liwanag ng bumbilya, nakita ni Wena ang isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang hintuturo ni Don Alejandro ay dahan-dahang kumurap. Isang maliit at halos hindi mapansing paggalaw
ngunit sapat na upang magpatayo ng balahibo ni Wena. Kasunod nito, isang mahina at halos hindi marinig na tunog ang lumabas mula sa tuyong lalamunan ng matanda. Hindi ito isang salita, kundi isang hikbi ng paghihirap na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na bangungot. Nanlaki ang mga mata ni Wena, ang brush sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig nang hindi lumilikha ng anumang ingay dahil sa tindi ng kanyang pagkagulat. Tumingin siya sa mukha ni Don Alejandro. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapikit. Ngunit mula sa sulok ng kanyang kaliwang mata, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong. Binabagtas ang makapal na layer ng foundation na kapapahid pa lamang ni Wena. Don Alejandro, bulong ni Wena, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkamangha. Hinawakan niya ang pulso ng matanda. Mahina, napakahina, ngunit naroon ang isang munting tibok. Isang nagpupumiglas na buhay na pilit pinapatay ng sarili nitong pamilya. Sa sandaling iyon, narinig ni Wena ang pagpihit ng hamba ng pinto mula sa labas. Ang mga yapak ni Severino ay muling papalapit. Hindi na lang ito tungkol sa isang patay na katawan. Ang silid na ito, na dapat ay hantungan ng mga pangarap, ay naging isang madilim na bitag. At si Wena, ang abang makeup artist, ay hawak ngayon ang hiningang nais na kawin ng mga makapangyarihan. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang mabilis niyang itinatago ang kamay ng matanda sa ilalim ng puting tela, kasabay ng muling pagbukas ng pinto. Ipasara mo na ang kabaong na iyan, Wena. Ayaw ko nang makita ang mukha ng matandang iyan kahit sa huling pagkakataon. Ang utos ni Severino ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pagmamadali, tila ba ang bawat segundong nakabukas ang kabaong ay isang banta sa kanyang mga plano. Hindi man lang niya tiningnan ang kanyang ama, sa halip ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang mamahaling relos. Binibilang ang bawat sandali bago ang nakataktang huwatang. Naramdaman ni Wena ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang mahigpit niyang hawak ang puting tela na nakatakip sa dibdib ni Don Alejandro. Sa ilalim ng kanyang palad, ramdam niya ang mahina ngunit mainit na pag-akyat at pagbaba ng dibdib ng matanda. Isang buhay na pilit kumakapit sa gitna ng mga patay. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumulong, pumatak sa sahig ng walang ingay, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Bakit hindi ka pa kumikilos? Muling tanong ni Severino, ang kanyang boses ay mas naging matalas, puno ng inis. May problema ba, Wena? Wala po, sir. Pilit na kinalma ni Wena ang kanyang boses, bagamat ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Inaayos ko lang po ang pagkakalapat ng kanyang tuxedo. Ayaw ko pong magmukhang magulo ang kanyang hitsura bago ang huling paglalakbay. Tumalikod si Severino upang sagutin ang isang tawag sa kanyang telepono at sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Wena. Alam niyang ito na ang kaisa-isang pagkakataon niya. Sa ilalim ng mesa, naroon ang isang luma at sirang manukan na ginagamit sa pagpapakita ng mga damit pangkabaong. Sa tulong ng madilim na ilaw sa sulok at ang malaking volume ng mga bulaklak sa paligid, mabilis na ipinagpalit ni Wena ang anyo ng matanda sa piraso ng plastik. Ang bawat galaw ni Wena ay maingat at mabilis, tila isang tahi sa tela na ayaw niyang mautas. Narinig niya ang malakas na tawa ni Severino mula sa labas ng pinto, isang tawang puno ng tagumpay habang kausap ang kanyang mga kasosyo. Ang ingay ng fiesta sa labas, ang mga tambol at hiyawan para kay Santo Niño, ay naging tila isang tabing na nagkukubli sa bawat mahinang kaluskos ng pagkilos ni Wena. Dahan-dahan niyang binuhat ang nanghihinang katawan ni Don Alejandro. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon sa bigat, ngunit para kay Wena, ang pasan niya ay ang bigat ng isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat. Inilagay niya ang matanda sa lumang cart ng mga kabaong, tinakpan ito ng makapal na itim na tela, at dahan-dahang itinulak patungo sa madilim na pasilyo, patungo sa ham ng Nyatangle. Ang amoy ng luma at basang semento ang sumalubong sa kanila sa ham. Dito, sa gitna ng mga inamag na kabaong at mga gamit na hindi na ginagamit, pansamantalang nahanap nila ang isang mapanganib na katahimikan. Inilapag ni Wena ang matanda sa isang sulok, sa itaas ng mga lumang kutsyon. Ligtas na po kayo rito, bulong ni Wena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupunasan ang mukha ni Don Alejandro. Ang matanda ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Sa gitna ng kadiliman, ang kanyang paningin ay nakatuon kay Wena
puno ng takot at pagsamo. Ang kanyang tuyong kamay ay pilit na inabot ang braso ni Wena. Mahigpit na humahawak na tila ito ang kaisa-isang linyang magliligtas sa kanya mula sa pagkakalunod. Salamat! Ang mahinang boses ni Don Alejandro ay tila isang hangin na dumaan sa isang tuyong kakahuyan. Huwag mo akong iiwan. Hindi po, Don Alejandro. Pangako. Wika ni Wena, bagamat sa loob niya ay hindi niya alam kung paano niya pananatilihin ang pangakong iyon. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig niya ang pagtawag ng kanyang pangalan mula sa itaas. Si Tessie, ang kanyang assistant, ay hinahanap na siya. Mabilis na inayos ni Wena ang kanyang hitsura, pinunasan ang mga bakas ng alikabok sa kanyang damit, at pilit na nagsuot ng isang maskara ng katatagan. Wena, nasaan ka na? Isasakay na sa sasakyan ang kabaong! Sigaw ni Tessie, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Nang makalabas si Wena, nakita niya ang sasakyang panghuwatang na naghihintay. Si Severino ay nakatayo sa tabi nito, may hawak na isang piraso ng papel, handa ng pirmahan ang huling dokumento. Ngunit nang hawakan ng mga tauhan ng kabaong upang iangat ito, napahinto ang isa sa kanila. Sir, parang may kakaiba. Wika ng lalaki, tinitignan ng kabaong na may pagdududa. Parang masyadong magaan ang kabaong ni Don Alejandro. Hindi po ba siya mabigat noong inilagay niyo rito? Nanigas si Wena sa kanyang kinatatayuan. Ang tingin ni Severino ay dahan-dahang lumipat mula sa kabaong patungo sa mukha ni Wena. Ang kanyang mga mata ay tila mga kutsilyong pilit na humihiwa sa kanyang mga lihim. Ate Wena, sorry, pero hindi sapat ang utang na loob para pakainin ang pangarap ko. Kailangan kong pumili at hindi ikaw ang pipiliin ko. Ang mga salitang iyon ni Tessie ay tila isang malamig na agos ng tubig na dahan-dahang lumulunod sa buong pagkatao ni Wena. Sa loob ng madilim na pasilyo ng punerya, habang ang ingay ng fiesta sa labas ay tila isang malayo at malabong alaala, naramdaman ni Wena ang paghigpit ng yakap ni Tessie. Isang yakap na dapat sana ay nagbibigay ng kalinga, ngunit ngayon ay tila isang tanikala na pumipigil sa kanyang paghinga. Naramdaman ni Wena ang panalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang dila ay tila naging isang tuyong kahoy sa loob ng kanyang bibig. Tumingin siya sa mga mata ni Tessie, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid, ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ng buhay ni Don Alejandro. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, wala na ang dating lambing, kundi ang isang matalim na ningning ng ambisyon at pagkasilaw sa pangako ng yaman. Bakit, Tessie? Ang mahinang bulong ni Wena, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng sakit. Akala ko ba, magkasangga tayo? Hindi sumagot si Tessie. Sa halip, marahan siyang kumalas sa yakap at dahan-dahang lumayo. Iniiwan si Wena na mag-isa sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling iyon, ang pinto ng ham ay marahas na bumukas nang walang anumang pasabi. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang nakakasilaw na puting tabing na naglantad sa lahat ng lihim ni Wena. Huli ka, Wena! Ang boses ni Severino ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng mapanuyang tagumpay. Akala mo ba ay maloloko mo ako sa sarili kong pamamahay? Isang abang makeup artist, magtatangkang magnakaw ng katawan ng aking ama para sa ransom? Napakababa ng iyong uri. Lumapit si Severino kay Wena. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagtapok sa dangal ng babae. Kasunod niya ang ilang mga tauhan ng barangay at mga pulis, kasama ang nakakaingay na presensya ni Aling Bebang na kanina pa nakasilip sa labas. Ayan, sabi ko na nga ba, itong si Wena ay may kakaibang kinikilos. Sigaw ni Aling Bebang, ang boses ay puno ng kagalakan dahil sa nasaksihang drama. Magnanakaw ng bangkay, kay dumi ng iyong budhi, Wena. Akala namin ay mabuti kang bata, iyon pala ay masahol ka pa sa mga asong gala. Ang mga salitang iyon ng kanyang mga kapitbahay ay tila mga bato na dahan-dahang dumudurog sa puso ni Wena. Tumingin siya kay Doña Milagros na nakatayo sa likuran, hawak ang isang rosaryo, ang mukha ay larawan ng huwad na pagdadalamhati at puot. Diyos ko, patawarin mo ang babaeng ito. Ang boses ni Doña Milagros ay tila isang banal na sumpa. Severino, huwag mo siyang hahayaang makatakas. Ang karangalan ng mga Almonte ay hindi dapat madungisan ng isang kriminal na tulad niya. Hindi po totoo iyan, pilit na isinigaw ni Wena, bagamat ang kanyang boses ay lunod na sa mga paratang. Buhay si Don Alejandro, nilason niyo siya, Tessie, sabihin mo ang totoo.
Tumingin si Wena kay Tessie, nagmamakaawa ang kanyang mga mata para sa huling hibla ng katotohanan. Ngunit lumapit si Tessie sa tabi ni Severino, dahan-dahang humawak sa braso nito at tumingin kay Wena nang may halong pandidiri. Patawad, Ate Wena, pero hindi ko kayang maging kasabwat sa krimen mo. Masyado kang nabulag ng pera, ang malamig na wika ni Tessie. Sa isang iglap, naramdaman ni Wena ang marahas na paghawak ng mga pulis sa kanyang mga braso. Pilit siyang kinaladkad palabas ng ham. Dumaan sa harap ng nagbubulungang mga tao sa barangay na dati ay nginingitian siya. Ang mga mata nila ay puno ng panghuhusga. Ang kanilang mga labi ay bumubuo ng mga salitang magnanakaw at walang hiya. Nang makalabas sila sa bakuran ng punerya, nakita ni Wena ang sasakyan ng pulis na naghihintay. Ngunit bago siya isinakay, mabilis na lumapit si Severino at hinarap siya. Sa gitna ng liwanag ng mga ilaw ng fiesta, isang matunog na sampal ang lumapat sa pisngi ni Wena. Ang sakit ay hindi lamang sa balat, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nasaan ang tatay ko, Wena? Ang boses ni Severino ay mababa ngunit puno ng panganib. Sabihin mo sa amin kung saan mo itinago ang kanyang katawan bago ko tuluyang ibaon ang iyong kinabukasan sa loob ng kulungan. Napatingin si Wena sa dulo ng pasilyo kung saan nakatago ang ham. Alam niyang sa sandaling ito, ang buhay ni Don Alejandro ay nakasalalay sa kanyang pananahimik. Ngunit nang tumingin siya sa gawin ng mga pulis, nakita niya ang isa sa mga tauhan ni Severino na dahan-dahang may dalang isang itim na bag mula sa ham, ang bag na naglalaman ng mga orihinal na gamot ni Don Alejandro na nakuha ni Wena. Kahit ang mga patay mahihiya sa ginawa mo, Wena, pinatunayan mo lang na ang tulad mong galing sa putik din ang bagsak. Ang mga salitang iyon mula sa isang boses sa labas ng rehas ay tila mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap ni Wena kanina. Nakaupo siya sa malamig at malagkit na sahig ng kulungan sa barangay hall, yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Ang amoy ng pormalina na karaniwang kasama niya sa trabaho ay tila napalitan ng amoy ng amag at ng malansang hangin mula sa kanal sa labas. Sa kabilang dako ng dingding, naririnig niya ang tawanan at kanta para sa Fiesta Santo Niño, isang masayang mundo na tila milyon-milyong milya ang layo mula sa kanyang madilim na kinalalagyan. Bawat bulong ng mga taong dumadaan sa harap ng selda ay tila isang latay sa kanyang likuran. Naririnig niya ang boses ni Aling Bebang na parang isang sirang plaka. Ikinukwento sa bawat makasalubong kung paano nahuli sa akto ang masamang balak ni Wena. Sa paningin ng buong barangay, siya na ang pinakamasamang tao sa mundo, ang babaeng nagnakaw ng katawan ng isang don para lamang sa pera. Ang hiya ay tila isang mabigat na kadena na nakapulupot sa kanyang leeg. Pinipigilan siyang tumingin ng diretso kahit sa sarili niyang anino. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dahan-dahang kinuha ni Wena ang isang maliit na lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Isang lumang reseta ng gamot na pag-aari ng kanyang ina bago ito pumanaw. Tila bumalik ang kanyang alaala 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang bawat paghinga ng kanyang ina, ang bangungot ng pagkakasakit nito na hindi gumaling sa kabila ng mga mamahaling gamot na binili nila mula sa Almonte Pharmaceuticals. Tumingin siya sa maliit na bote ng gamot na nakuha niya mula sa silid ni Don Alejandro bago siya nahuli. Isang boteng hindi sinasadyang naibulsa niya sa gitna ng kaguluhan. Ang tatak ng gamot, ang kulay ng likido, at ang kakaibang amoy nito. Tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan ang katotohanan. Parehong-pareho ito sa gamot na naging mitya ng buhay ng kanyang ina. Hindi lang si Don Alejandro ang nilalason. Ang buong sistema ay matagal ng bulok at ang pamilya Almonte ang nagpapatakbo ng makinaryang ito ng kamatayan. Nabalik lamang ang diwa ni Wena nang marinig niya ang tunog ng bawat hakbang ng mamahaling sapatos sa sementadong pasilyo. Hindi ito ang mabigat na yabag ng mga tanod. Ito ay isang marahan, elegante, ngunit mapanganib na tunog. Lumitaw sa harap ng rehas si Doña Milagros. Suot ang kanyang itim na belo at may dalang amoy ng mamahaling insenso at sariwang bulaklak. Wena hija, ang boses ng matanda ay tila isang mahinahong awit. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng semento. Napakasakit para sa amin ang ginawa mo. Pero alam mo, ang Diyos ay mapagpatawad. Kung pipirma ka sa salaysay na ito, na inaamin mong ikaw ay nagkaroon ng pansamantalang pagkawala ng bait
at tinangkang itago ang bangkay para sa pera, tutulungan kita. Bibigyan kita ng sapat na halaga para makapagsimula sa ibang lugar. Isang pirma mo lang at mawawala ang lahat ng kahihiyang ito. Tumingin si Wena sa iniaalok na papel. Isang pagkakataon para tumakas sa kahihiyan, ngunit kapalit ng habang buhay na pagtatago sa katotohanan. Isang mabilis na paraan para malinis ang kanyang pangalan sa barangay, ngunit kapalit ng tuluyang pagkabaon ng hustisya para sa kanyang ina at para kay Don Alejandro. Bakit po niyo ito ginagawa? Mahinang tanong ni Wena, ang kanyang boses ay may dalang bagong tibay. Kung naniniwala kayong kriminal ako, bakit gusto niyo akong bayaran? Ngumiti si Doña Milagros, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dahil ang mga Almonte ay ayaw ng gulo, Wena, gusto naming matapos ang lahat ng tahimik. Pirmahan mo na ito bago pa magbago ang isip ni Severino. Huwag mong sayangin ang pagkakataong makaahon sa putik. Nang tumalikod ang matanda upang bigyan siya ng oras, may naramdaman si Wena sa loob ng kanyang palad. Sa loob ng kanyang bulsa, kasama ng reseta, ay may isang maliit na matigas na bagay. Isang Keo Santo Niño, isang matamis na candy na ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong huling fiesta bago ito mawala. Ang kending iyon ay tila isang munting sulo sa gitna ng kadiliman. Naalala niya ang huling habilin ng kanyang ina, Wena, huwag mong hahayaang nakawin nila ang iyong dangal dahil iyan lang ang tanging kayamanan nating mga mahihirap. Ang nginginig na kamay ni Wena ay dahan-dahang kumuyom. Ang Tuyat Vong ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Hindi siya biktima. Siya ang saksi sa isang krimeng matagal nang itinatago sa ilalim ng mga bulaklak at mamahaling kabaong. Hindi ko pipirmahan yan, mariing sabi ni Wena, sapat na para marinig ni Doña Milagros na noon ay papaalis na. Tumigil ang matanda, hindi lumingon, ngunit ramdam ni Wena ang pagbigat ng aura sa paligid. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang banta. Kung ganoon, ang boses ni Doña Milagros ay naging kasing talim ng karayom. Ihanda mo ang iyong sarili. Dahil sa lugar na ito, ang boses ng isang makeup artist ay walang halaga kumpara sa utos ng isang Almonte. Mabubulok ka rito, Wena. Nang tuluyang mawala ang matanda, naiwan si Wena na mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakayuko. Tumingin siya sa bintana ng selda, kung saan aninag ang mga makukulay na paputok sa kalangitan. May isang plano na nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na gagamit ng mismong takot ng mga tao sa kamatayan upang ilabas ang katotohanan. Sabi nila, ang mga patay ay hindi na nakakapagsalita, pero sa gabing ito, ang katahimikan ko ang magsisilbing sumpa sa inyong lahat. Ang boses ni Wena sa kanyang isipan ay tila isang malamig na hanging humahaplos sa kanyang nagdurugong dangal. Nakaupo siya sa sulok ng selda. Ang tanging liwanag ay ang mula sa isang pundidong bumbilya sa labas ng rehas. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo ay tila binibilang ang bawat segundong nawawala sa buhay ni Don Alejandro. Ramdam niya ang hiya na tila isang makapal na putik na nakabalot sa kanyang buong pagkatao. Dahil sa labas, ang mga taong dati niyang tinutulungan ay tinatawag siyang mambababoy ng bangkay. Nanginginig ang mga daliri ni Wena habang dahan-dahang kinukuha ang isang maliit na sachet mula sa kanyang sikretong bulsa, isang huling piraso ng puting polvo at maitim na pangkulay sa mata na bahagi ng kanyang gamit sa trabaho. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, ang Tuyat Vong ay naging isang matalim na determinasyon. Kung ang tingin nila sa kanya ay isang halimaw, ibibigay niya sa kanila ang isang multo na hindi nila malilimutan. Dahan-dahan niyang ipinahid ang polvo sa kanyang mukha hanggang sa maging kasing puti ito ng isang porselanang kabaong. Gamit ang maitim na kulay, gumawa siya ng mga malalalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Tila isang kaluluwang matagal nang hindi nakakatulog. Inayos niya ang kanyang buhok ng magulo at sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, ang kanyang anyo ay naging isang nakakapangilabot na imahe ng kamatayan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mabibigat na yabag ni Mang Cardo, ang matandang tanod na sikat sa pagiging matatakutin. Ito na ang kaisa-isang pagkakataon ni Wena. Mang Cardo, pakiusap, tulungan niyo ako. Ang boses ni Wena ay lumabas na parang isang mahinang rito mula sa ilalim ng lupa. Nang lumapit ang tanod at itapat ang kanyang denpin sa selda, ang tanging nakita niya ay ang tila wala ng buhay na katawan ni Wena na nakahandusay sa sahig,
Ang mukha ay nakaharap sa kanya na may nanlilisik na mga mata. Sa tindi ng gulat at takot na baka ito ay isang sumpa ng fiesta, nabitawan ni Mang Cardo ang kumpol ng mga susi. Ang bawat tunog ng bakal na tumatama sa semento ay tila isang paanyaya ng kalayaan para kay Wena. Mabilis na tumakbo ang tanod palabas habang sumisigaw ng tulong. Iniwan ang rehas na hindi man lang nakakandado ng maayos. Mabilis na kumilos si Wena. Kinuha niya ang mga susi at dahan-dahang lumabas, tila isang aninong lulutang-lutang sa madilim na pasilyo ng barangay hall. Hindi siya dumaan sa harap. Alam niya ang bawat sulok ng lugar na ito. Nagtungo siya sa Loichuen Kwantayku, isang tunnel na puno ng dumi at mangyen na nagdurugtong sa likod ng Nyatangle. Ang amoy ng amag at malamig na semento ang sumalubong sa kanya. Ngunit para kay Wena, ito ang amoy ng katarungan. Nang makarating siya sa loob ng punerya, narinig niya ang mahinang bulungan mula sa silid ng pag-aayos. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Doon, sa ilalim ng isang malamig na fluorescent light, nakita niya si Severino. Hawak ng lalaki ang isang OTM na may lamang malapot na likido. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Tila ang taong nasa harap niya ay hindi ang kanyang ama, kundi isang hadlang sa kanyang yaman na kailangang burahin. "You should have died a long time ago, Dad." Bulong ni Severino, ang boses ay puno ng puot. "Wala nang makeup artist na magliligtas sa iyo ngayon. Pagkatapos nito, magiging abo ka na at ang lahat ng Almonte Pharmaceuticals ay magiging akin na." Nakita rin ni Wena si Tessie sa isang sulok, nakatalikod at nanginginig ang mga balikat. Ramdam ni Wena ang hapdi ng pagkakaibigan na tinahi sa kasinungalingan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin ang lalaki, ngunit alam niyang kailangan niya ng isang matibay na ebidensya. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang lumang telepono, ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Pinindot niya ang record button habang dahan-dahang itinatapat ang kamera sa siwang. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iingat, isang lumang florera sa gilid ng pinto ang bahagyang nasagi ng kanyang siko. Ang tunog ng paggalaw ng seramika sa ibabaw ng kahoy ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng punerya. "Sino yan?" Sigaw ni Severino, mabilis na lumingon sa gawin ng pinto habang hawak pa rin ang nakamamatay na ungtim. Isang anak na pilit pumapatay sa sariling ama habang ang buong mundo ay nagdiriwang para sa isang banal na sanggol. Ito na ba ang dulo ng katarungan sa mundong ito? Ang tanong na iyon ay tila isang malupit na alingawngaw sa isipan ni Wena, habang nakakuyom ang kanyang mga kamay sa gilid ng madilim na pinto. Sa loob ng silid ng pag-aayos, kung saan ang bawat sulok ay nanganagib sa amoy ng kamatayan at kasalanan, naramdaman ni Wena ang isang matinding udyok na sumigaw. Ngunit pinigil niya ang kanyang hininga. Alam niyang ang bawat segundong lumilipas ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Don Alejandro. Nang marinig ni Severino ang marahang tunog ng pagkakasagi ni Wena sa florera, mabilis itong lumingon. Ang bawat kubap sa mukha ng lalaki ay tila nanigas sa takot, habang ang ongtim sa kanyang kamay ay dahan-dahang nanginginig. Sa tindi ng kanyang maruming konsensya, ang bawat anino sa loob ng punerya ay tila nagiging isang hukom na handang bumitay sa kanya. "Sino yan? Magpakita ka!" Ang sigaw ni Severino, ang boses ay naging kasinggasgas ng tuyong dahon sa semento. Dahan-dahang humakbang si Wena patungo sa liwanag ng aandap-andap na fluorescent. Dahil sa kanyang ayos na tila isang bangkay na muling nabuhay, ang puting polvo na nabahira ng dumi ng tunnel at ang mga matang pinalalim ng itim na pangkulay, siya ay naging isang buhay na bangungot sa paningin ni Severino. Ang bawat pagkurap ng ilaw ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang figura, tila isang espiritong hindi mapayapa na nanggaling sa kabilang buhay. Nang makita ni Severino ang refleksyon ni Wena sa malaking salamin sa dingding, binitawan niya ang lahat. Ang tunog ng pagtama ng ongtiem sa sahig ay tila isang batingaw ng pagkatalo. Sa tindi ng kanyang takot at paniniwalang sinusundo na siya ng mga espiritu ng fiesta upang pagbayarin sa kanyang mga sala, mabilis na tumakbo si Severino palabas ng silid. Iniwan niya ang lahat, ang kanyang dignidad, ang kanyang plano at ang kanyang sariling ama. Mabilis na lumapit si Wena sa tabi ni Don Alejandro. Ang bawat hoyto ng matanda ay tila isang mitsa ng kandila na malapit ng maubos. Pinulot ni Wena ang ongtiem sa sahig at maingat na inilagay sa loob ng kanyang bulsa.
Ito ang ebidensyang magbubuklod sa katotohanang matagal nang itinago ng mga Almonte. Don Alejandro, gising po kayo. Pakiusap, lumaban po kayo, bulong ni Wena. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamo habang pinupunasan ang malamig na pawis sa noo ng matanda. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Don Alejandro. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit nang makita niya ang mukha ni Wena sa kabila ng nakakatakot nitong makeup, tila naramdaman niya ang isang pamilyar na kalinga. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang inangat at hinawakan ang palad ni Wena. Sa pamamagitan ng kanyang huling lakas, hinubad ni Don Alejandro ang isang gintong singsing na may tatak ng pamilya Almonte at inilagay ito sa kamay ni Wena. Ito ang susi sa lahat. Ang mahinang boses ng matanda ay tila isang hangin na dumaan sa tuyong kakahuyan. Nasa loob ng aking ketsat ang mga dokumento ng pagkakasala nila. Wena, hanapin mo ang katarungan para sa ating lahat. Naramdaman ni Wena ang bigat ng gintong singsing sa kanyang palad. Hindi lamang ito alahas. Ito ang huling testamento ng isang amang pinagtaksilan ng sariling dugo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang nakabibinging tunog ng bawat koyhu ng kansat ay nagsimulang lumapit mula sa labas. Ang bawat liwanag ng pula at asul na den ay tumama sa mga bintana ng punerya, tila mga matang nanunuri sa bawat sulok. Nabalik lamang ang diwa ni Wena nang marinig niya ang malakas na pagpihit ng hamba ng pinto sa labas. Ang mga yapak ng maraming tao ay papalapit na sa silid ng pag-aayos. Ang Fiesta Santo Niño sa labas ay tila naging isang mitsa ng isang malaking pagsabog ng katotohanan. Diyan niyo siya makikita, ang babaeng pumatay sa aking ama. Ang maririnig na sigaw ni Severino mula sa labas, puno ng huwad na pighati at galit. Mabilis na tumingin si Wena sa paligid. Ang tanging daan ay ang bintana na patungo sa sapa sa likod ng punerya. Alam niyang sa sandaling ito, ang bawat segundong mawawala ay katumbas ng kanyang habambuhay na pagkakakulong. Sa gitna ng libu-libong panalangin itinataas sa langit para sa himala, nasaan ang katarungan para sa mga taong kinalimutan na ng mundo? Ang boses ni Wena sa loob ng kanyang isipan ay tila isang mahina, ngunit matibay na alingawngaw habang nakadungaw siya sa maliit na bintana ng punerya. Sa labas, ang gabi ay buhay na buhay sa Barangay Santo Cristo. Ang pabago-bagong kulay ng asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay humahalo sa makukulay na banderitas ng fiesta. Ang bawat hiyaw ng mga tao na sumisigaw ng Viva Santo Niño ay tila sumasakal sa huling pag-asa ni Wena. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang mga palad habang hawak niya ang nanginginig na kamay ni Don Alejandro. Ang matanda ay tila isang tuyong sanga na pilit kumakapit sa buhay. Ang kanyang bawat paghinga ay isang panalangin na tanging si Wena lang ang nakakaunawa. Wena, itatapon ka nila sa kulungan. Buksan mo ang pinto! Ang sigaw ni Severino mula sa labas ay tila isang dagundong na nagpayanig sa mga luma at inamag na kabaong sa paligid. Ibalik mo ang tatay ko. Huwag mong gamitin ang bangkay niya para sa kasakiman mo. Ang bawat salita ni Severino ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa dangal ni Wena sa harap ng kanyang mga kapitbahay. Nakita niya si Aling Bebang na nasa unahan ng kumpol ng mga tao, hawak ang isang pamaypay habang itinuturo ang bintana ng punerya. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa paghabi ng mga bagong kasinungalingan. Sa gitna ng matinding desperasyon, tumingin si Wena sa isang malaking rebulto ng Santo Niño na nakalagay sa gilid ng hagdan, handa nang dalhin sa prosesyon. Isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Hindi siya lalabas bilang isang kriminal. Lalabas siya bilang isang deboto na may dalang milagro. Mabilis na kinuha ni Wena ang isang matandang wheelchair na nakatago sa bodega. Binalot niya si Don Alejandro ng isang makapal na kumot na kulay ginto at pula, ang tradisyonal na kasuotan ng mga deboto. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagtatago ng katotohanan, pinuno niya ang wheelchair ng mga puting bulaklak at mga palamuti ng fiesta, sapat upang ikubli ang anyo ng nanghihinang matanda. Don Alejandro, pakiusap. Huwag po kayong lilikha ng tunog. Bulong ni Wena, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pakiusap. Titiwala tayo sa dagat ng mga tao sa labas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likod, ang daanan ng mga kagamitang panlibing na patungo sa gilid ng kalsada, kung saan kasalukuyang dumadaan ang isang naglalakihang karosa ng prosesyon. Ang ingay ng mga tambol at ang siksikan ng mga taong pawis na pawis
ay naging tila isang proteksyon para sa kanila. Hinaluan ni Wena ang tumpok ng mga deboto, itinutulak ang wheelchair habang pilit na itinatago ang mukha sa ilalim ng isang itim na bimpo. Ang bawat siko ng mga tao, ang amoy ng insenso at mohoy, at ang init ng mga kandila ay tila isang pagsubok sa kanyang katatagan. Nabalik lamang ang diwa ni Wena nang makita niya si Tessie sa gitna ng maraming tao. Ang babae ay nakatayo sa tabi ng isang poste ng kuryente. Ang kanyang mukha ay larawan ng pagkakasala habang nakatingin sa direksyon ng punerya. Nang magtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang saglit, tila tumigil ang lahat ng tunog ng fiesta. Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Tessie, ngunit mabilis niya itong pinunasan bago siya tawagin ni Severino mula sa malayo. Ate! Ang tila bulong ni Tessie sa hangin, ngunit hindi tumigil si Wena. Pinatigas niya ang kanyang puso. Ang pagkakaibigang tinahi sa kataksilan ay wala ng lugar sa gabing ito. Patuloy ang pag-usad ng prosesyon patungo sa lumang simbahan ng barangay. Ang bawat hakbang ni Wena ay puno ng pait. Paano naging ganito ang mundo? Ang mga tunay na mamatay tao ay nasa loob ng mansyon, habang ang mga nagliligtas ng buhay ay kailangang magtago sa ilalim ng anino ng mga santo. Nang malapit na sila sa sanhatsin ng simbahan, kung saan gaganapin ang huling misa para sa fiesta, isang malakas na kamay ang biglang humawak sa balikat ni Wena mula sa likuran. Isang pakiramdam ng panlalamig ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Saan mo dadalhin ang matandang iyan? Ang boses ay mababa, puno ng awtoridad at kasing lamig ng bakal. Dahan-dahang lumingon si Wena. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang hawla. Sa harap niya ay nakatayo ang isang opisyal ng pulis. Ang mukha ay seryoso, habang ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang sung. Sa likod ng pulis, nakita ni Wena si Severino na may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Huli ka na, Wena, wika ni Severino. Ang boses ay puno ng mapanganib na tagumpay. Wala nang himalang magliligtas sa iyo ngayon. Ngunit sa sandaling iyon, ang isang butil ng tunay na luha mula sa mata ni Don Alejandro ay pumatak sa palad ng pulis na nakahawak sa wheelchair. Isang luhang hindi gawa sa makeup, kundi dahil sa tunay na sakit ng isang amang pinagtaksilan ng sariling dugo. Ang init ng luhang iyon ay tila isang mitsa na dahan-dahang nagbabago sa tingin ng opisyal. Isang hamak na tagapahid ng pulbo sa mga patay, maglalakas loob na hamunin ang dangal ng mga buhay. Wena, tingnan mo ang iyong sarili. Mas madilim pa sa kabaong ang kakahantungan mo. Ang boses ni Severino ay umalingaw-ngaw sa loob ng sining ng simbahan, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa gitna ng sagradong katahimikan. Nakatayo siya sa harap ng altar, katabi ang isang abogado at si Doña Milagros na tila isang birheng nagdadalamhati sa kanyang itim na belo. Ang amoy ng insenso at ang aandap-andap na liwanag ng libu-libong kandila ay naging saksi sa kadiliman ng kanilang mga puso. Ang barangay ay siksikan sa loob. Lahat ay naghihintay sa huling habilin ng isang lalaking akala nila ay naging abo na. Naramdaman ni Wena ang panlalambot ng kanyang mga tuhod, ngunit ang bigat ng gintong singsing sa kanyang palad ay nagsilbing angkla. Sa harap ng lahat, itinulak niya ang wheelchair ni Don Alejandro patungo sa gitna ng san. Ang tunog ng mga gulong sa sementadong sahig ay tila isang batingaw na gumising sa konsensya ng mga taong naroon. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga deboto nang makita nila ang mukha ni Don Alejandro, maputla, nanghihina, ngunit buhay. Don Alejandro? Ang sigaw ng abogado, halos mabitawan ang hawak na mga dokumento. Hindi ito maaari, isang panlilin lang ito. Sigaw ni Severino, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng mga banderitas sa labas dahil sa matinding takot at galit. Isang bangkay ang nakikita nyo, isang masamang espiritu na binalot ng makeup ng babaeng ito. Ngunit hindi natinag si Wena. Humakbang siya sa harap. Ang kanyang boses ay naging matatag. Dinala ng bawat pait na naranasan niya mula nang pumanaw ang kanyang ina. Ang tunay na bangkay sa silid na ito ay ang inyong mga konsensya. Ang deklamasyon ni Wena, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa katarungan. Narito ang katotohanang pilit niyong ibinaon sa huwatang. Don Alejandro, sabihin niyo sa kanila. Dahan-dahang itinaas ni Don Alejandro ang kanyang nanginginig na kamay. Gamit ang huling lakas ng kanyang katawan, kinuha ni Wena ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa at idiniin ang pindutan.
Ang bawat salita ni Severino noong gabing iyon sa punerya, ang pag-amin sa paglalagay ng dokchat sa gamot, ang plano sa mabilis na pag-cremate, at ang pagtawa sa pagkamatay ng ina ni Wena dahil sa mga peking gamot ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Ang bawat panauhin ay napaatras sa tindi ng pandidiri. Si Clarita ay nagsimulang umiyak sa takot, habang si Doña Milagros ay mahigpit na napahawak sa kanyang rosaryo, tila ba ang kahoy na krus ay magliligtas sa kanya mula sa apoy ng katotohanan. Tessie, tawag ni Wena sa kanyang assistant na nakatayo sa isang sulok, nanginginig. Ngayon ang pagkakataon mong piliin ang liwanag. Huwag mong hayaang ang dugo ng mga almonte ang maging tanikala mo habang buhay. Tumingin si Tessie sa imahe ng Santo Niño na tila nakamasid sa bawat galaw niya. Sa harap ng buong barangay, sa harap ng kanyang ate Wena na dati niyang ipinagpalit sa ginto, dahan-dahang lumuhod si Tessie sa semento. Ang kanyang bawat nak ng paghihirap ay narinig ng lahat. Totoo po ang lahat. Ang hikbi ni Tessie ay tila isang luhang pumatak sa tuyong lupa. Si Sir Severino, siya ang nag-utos sa akin. Pinilit niya akong saktan si Ate Wena, pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang mabuhay sa dilim. Isang matinding gulo ang sumunod. Ang mga deboto na kanina ay naniniwala sa mga tsismis ni Aling Bebang ay nagsimulang sumigaw ng katarungan para kay Wena. Ang bawat munting hiyaw ay naging isang malakas na dagundong ng galit laban sa mga almonte. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumuka ang mga labi ni Don Alejandro. Inabot niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng abogado. Ang kanyang boses ay mahina, paos, ngunit puno ng isang kapangyarihang nagmula sa kabilang buhay. Ang aking mga anak ay naging mga hayop dahil sa pera. Wika ni Don Alejandro, ang bawat salita ay tila isang latay sa likuran ni Severino. Ngunit ang babaeng ito, ang abang makeup artist na itinuring niyo na kriminal, siya ang naging anghel na sumagip sa akin. Wena, sa harap ng Diyos at ng mga tao, ikaw ang tunay kong anak ng puso. Naramdaman ni Wena ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay nahanap ang katarungan para sa kanyang ina. Ang bawat tahi ng kanyang masakit na nakaraan ay tila unti-unting naghihilom sa gitna ng sagradong altar. Ang bawat barya ng ninakaw na kayamanan ay naging isang pako na bumaon sa kanilang sariling kapahamakan. Ang bawat salita ni Don Alejandro sa loob ng simbahan ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang lumatay sa mga pulso ni na Severino at Clarita. Isang tunog ng katotohanan na mas malakas pa kaysa sa anumang kampana ng simbahan. Ang kanilang mga mukha na dati ay puno ng kapalaluan at ginto ay naging larawan ng matinding takot at kahihiyan. Wala na ang kintab ng kanilang mga diamante sa ilalim kuwa aandap-andap na ilaw ng altar. Ang tanging natira ay ang madilim na anino ng kanilang mga kasalanan. Pilit na nagpupumigla si Severino habang kinaladkad siya ng mga pulis palabas. Hindi ito maaari. May pera ako. Mabibili ko ang katarungan. Ang kanyang huling hiyaw ay tila isang malupit na biro na nilamon ng hangin ng fiesta. Si Doña Milagros naman ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang itim na belo ay bahagyang natanggal. Nagpapakita ng isang mukhang tila isang lantang dahon. Ang kanyang bawat bulong ng dasal ay tila wala ng halaga. Dahil ang Diyos na kanyang tinatawag ay nakikinig na sa panalangin ng mga inapi. Nang tuluyan ng mawala ang mga almonte sa loob ng simbahan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong barangay. Ang mga taong dati ay sumisigaw ng magnanakaw kay Wena ay napatungo sa kahihiyan. Ang bawat sulyap nila kay Wena ay puno ng hoyloy. Si Aling Bebang, ang reyna ng tsismis sa barangay Santo Cristo, ay dahan-dahang lumapit kay Wena. Ang kanyang pamaypay ay hindi na gumagalaw at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagsusumamo. Wena, anak. Ang boses ni Aling Bebang ay tila isang mahina at basag na himig. Patawarin mo kami, nabulag kami ng mga sabi-sabi. Akala namin ay totoo ang mga bintang sa iyo. Patawad kung naging mapanghusga kami sa iyong kalagayan. Tumingin si Wena sa kanyang mga kapitbahay. Nakita niya sa kanilang mga mata ang sarili nilang kahinaan. Ang pagiging madaling malinlang kuwaningning ng pera at ng dulas ng dila ng mga makapangyarihan. Naramdaman ni Wena ang pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat hapdikwa kanilang mga salita noong mga nakaraang araw ay dahan-dahang hinuhugasan ng ulan ng katarungan. Hindi ko po kayo sinisisi, Aling Bebang. Mahinang sagot ni Wena.
Ang kanyang boses ay may dalang kapayapaan. Ang masakit na salita ay parang makeup. Maaari itong burahin, basta't ang katotohanan ang mananatiling pundasyon. Dahan-dahang lumapit si Tessie kay Wena. Nakaluhod pa rin sa semento, at punong-puno ng luha ang mga mata. Hinawakan ni Wena ang mga kamay ng kanyang assistant. Ramdam niya ang panginginig nito. Isang panginginig ng isang taong nawala sa landas, ngunit nahanap ang daan pauwi sa pamamagitan ng sakit. Ate Wena, kahit anong parusa tatanggapin ko, hikbi ni Tessie. Gusto ko lang malaman mo na, mahal kita ate, patawad kung naging mahina ako sa harap ng tukso. Hinaplos ni Wena ang buhok ni Tessie, tila isang inang nagpapatawad sa kanyang anak. Ang pagpapakumbaba ang unang hakbang para sa iyong paglilinis, Tessie. Huwag mo nang uulitin ang pagkakamaling ito. Nang mailabas na si Don Alejandro patungo sa ambulansya para sa tunay at maayos na gamutan, tumigil ang matanda sa harap ni Wena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pasasalamat. Inabot niya ang isang makapal na huso, ang mga ebidensya quabiento qui ite na nagpapatunay na ang Almonte Pharmaceuticals ang may pananagutan sa pagkamatay, kwaina ni Wena. Wena, tapos na ang ulan para sa iyong ina, bulong ni Don Alejandro. Ang kanyang pangalan ay hindi na magiging isang estatistika lamang ng kahirapan. Siya ay magiging mitya ng pagbabago. Naiwan si Wena na nakatayo sa harap ng simbahan, hawak ang dokumentong matagal niyang ipinaglaban. Ang Fiesta Santo Niño ay nagpapatuloy, ang mga paputok sa kalangitan ay tila mga bituin ng tagumpay para sa isang mahirap na babaeng hindi sumuko. Ang bawat putok ng liwanag sa dilim ay tila nagsasabing ang hustisya ay hindi lamang para sa mga nakasuot ng seda, kundi para sa mga may pusong tapat. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, may naramdaman si Wena na isang malakas na titig mula sa likuran. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang misteryosong lalaking nakasuot ng barong na kanina pa nakamasid sa dulo ko simbahan. Isang lalaking tila hindi bahagi ng barangay at may dalang isang balitang magpababago muli sa tadhana, kwanya tangle. Ang bawat huling haplos ko sa mga pumanaw ay hindi na isang paalam, kundi isang panimula ng kapayapaang matagal na ipinagkait sa kanila. Ang boses ni Wena ay tila isang malumanay na himig ng pasasalamat habang pinagmamasdan niya ang sikat ng araw na dahan-dahang gumagapang sa loob ng dating madilim na silid ng hatangle. Ang amoy ng matapang na pormalina na dati ay tila nakadikit na sa kanyang balat ay wala na. Ngayon, ang bawat sulok ay nalalanghap ang bango ng sariwang sampagita at ang nakakalunas na amoy ng tuyong lavender. Ang mga dingding na dati ay puno ng anino ng pighati ay pininturahan na ng kulay kape at puti. Nagbibigay kwahoy-am sa sinumang papsok. Isang buwan na ang nakalipas. Mula nang mabulgar ang katotohanan sa simbahan ko, ang Barangay Santo Cristo ay tila muling isinilang. Wala na ang mga mapanirang bulong ni Naaling Bebang. Ang tanging naririnig ngayon ay ang mga tawa ng mga batang naglalaro sa tapat ng Dalisay Healing Center. Ang bagong pangalan ko niya tangle na binago ni Wena upang maging isang trungtam chamsak kuidoy para sa mga pasyenteng mahihirap. Wena, hiha, sigurado ka ba na ayaw mo talagang tanggapin ang mansyong iniaalok ko? Ang tanong ni Don Alejandro habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan tuwa dalaga. Bagamat may tungkod pa, ang bawat hakbang ko matanda ay puno na ng sigla. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ko isang malalim na paghanga sa babaeng nagligtas sa kanya. Nakasuot siya ng isang simpleng barong, malayo sa marangyang suit na dati niyang suot nung siya ay bihag wa kanyang sariling mga anak. Don Alejandro, ang katarungan para sa aking inay ay higit pa sa anumang ginto o ari-arian. Nakangiting sagot ni Wena habang inaayos ang dulo ko isang puting mantel. Sapat na po sa akin na makitang ang mga mahihirap ay hindi na mamamatay ng walang dangal. Ang center na ito ang aking pangarap at kayo ang naging tulay para matupad ito. Tumango ang matanda, ang kanyang mga mata ay bahagyang nagtubig sa emosyon. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa bawat haplos o pagmamahal na ibinibigay natin sa ating kapwa. Nabalik lamang ang kanilang diwa nang dumating si Tessie. Bitbit ko dalaga ang isang malaking kumpol ko mga puting bulaklak. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na, bagamat may bakas pa rin kwahoyloy. Sinisikap niyang bumawi sa bawat araw na lumilipas sa pamamagitan ko pagsisilbi sa mga pasyente ko center. Ate Wena, handa na po ang lahat para sa misa ko inay mo, bulong ni Tessie.
Ang boses ay puno ko paggalang. Ito ang araw na matagal nang hinintay ni Wena. Ang formal at marangal na litang para sa kanyang ina. Walang mumurahing kahoy na halos gumuho sa ulan. Sa halip, ang kanyang ina ay nakahiga sa isang kabaong na yari sa matigas na nara. Napapalibutan ko mga puting kandila na tila mga munting bituin sa gitna kwasan. Ang buong barangay ay naroon, hindi upang makiusisa, kundi upang magbigay pugay sa isang inang naging mitya ko pagbabago. Dahan-dahang lumapit si Wena sa kabaong kuwa kanyang ina. Sa huling pagkakataon, kinuha niya ang kanyang makeup brush. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya itinatago ang bakas kwa sakit. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi kwa ina, ang kanyang bawat galaw ay isang tula kwa pag-ibig. Nay, tapos na ang ulan. Bulong ni Wena, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi kuwa kaligayahan at bighati na magkahalo. Malinis na ang iyong pangalan. Ang iyong buhay ay hindi na isang lihim na ibinaon sa putik. Isang malakas na tunog kwa paglipad kwa mga puting kalapati sa labas ang narinig ng lahat. Isang simbolo kwa kalayaang matagal nang ipinagkait. Naramdaman ni Wena ang isang malambot na hangin na humaplos sa kanyang pisngi. Tila isang banayad na halik mula sa kabilang buhay. Nang matapos ang misa, lumabas si Wena sa balkonahe kwa center. Nakita niya ang mga tao na nagtutulungan, ang mga nurse na voluntaryong nag-aalaga sa mga may sakit, at ang kislap kwa pag-asa sa mga mata kwa bawat batang dumadaan. Ang nyatang na dati ay hantungan ko mga patay ay naging tahanan na ngayon ko mga buhay. Naramdaman ni Wena ang bigat kwa mutsik niyan bangvang sa kanyang leeg, na ngayon ay ginawa niyang kwintas. Hindi na ito isang armas. Ito ay isang paalala na sa gitna ko bawat madilim na gabi, laging may isang bituin na gagabay sa atin patungo sa katarungan. Ang bawat huling haplos ko sa mga pumanaw ay hindi na isang paalam, kundi isang panimula ng kapayapaang matagal na ipinagkait sa kanila. Ang boses ni Wena ay tila isang malumanay na himig ng pasasalamat habang pinagmamasdan niya ang sikat ng araw na dahan-dahang gumagapang sa loob ng dating madilim na silid ng punerya. Ang amoy ng matapang na pormalina na dati ay tila nakadikit na sa kanyang balat ay wala na. Ngayon, ang bawat sulok ay nalalanghap ang bango ng sariwang sampagita at ang nakakalunas na amoy ng tuyong lavender. Ang mga dingding na dati ay puno ng anino ng pighati ay pininturahan na ng kulay kape at puti. Nagbibigay ng init sa sinumang papasok. Isang buwan na ang nakalipas mula nang mabulgar ang katotohanan sa simbahan. Ang Barangay Santo Cristo ay tila muling isinilang. Wala na ang mga mapanirang bulong ni Naaling Bebang. Ang tanging naririnig ngayon ay ang mga tawa ng mga batang naglalaro sa tapat ng Dalisay Healing Center, ang bagong pangalan ng punerya na binago ni Wena upang maging isang trongtamcham sa Koydoy para sa mga pasyenteng mahihirap. Wena hiha, sigurado ka ba na ayaw mo talagang tanggapin ang mansyong iniaalok ko? Ang tanong ni Don Alejandro habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng dalaga. Bagamat may tungkod pa, ang bawat hakbang ng matanda ay puno na ng sigla. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang malalim na paghanga sa babaeng nagligtas sa kanya. Nakasuot siya ng isang simpleng barong, malayo sa marangyang suit na dati niyang suot nung siya ay bihag ng kanyang sariling mga anak. Don Alejandro, ang katarungan para sa aking inay ay higit pa sa anumang ginto o ari-arian. Nakangiting sagot ni Wena habang inaayos ang dulo ng isang puting mantel. Sapat na po sa akin na makitang ang mga mahihirap ay hindi na mamamatay nang walang dangal. Ang center na ito ang aking pangarap, at kayo ang naging tulay para matupad ito. Tumango ang matanda, ang kanyang mga mata ay bahagyang nagtubig sa emosyon. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa bawat haplos ng pagmamahal na ibinibigay natin sa ating kapwa. Nabalik lamang ang kanilang diwa nang dumating si Tessie. Bitbit ng dalaga ang isang malaking kumpol ng mga puting bulaklak. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na. Bagamat may bakas pa rin ng hoyloy, sinisikap niyang bumawi sa bawat araw na lumilipas sa pamamagitan kwa pagsisilbi sa mga pasyente ng center. Ate Wena, handa na po ang lahat para sa misa ng inay mo, bulong ni Tessie. Ang boses ay puno kwa paggalang. Ito ang araw na matagal nang hinintay ni Wena. Ang formal at marangal na litang para sa kanyang ina. Walang mumurahing kahoy na halos gumuho sa ulan. Sa halip, ang kanyang ina ay nakahiga sa isang kabaong nayari sa matigas na nara, napapalibutan ng mga puting kandila na tila mga munting bituin sa gitna ng san.
Ang buong barangay ay naroon, hindi upang makiusisa, kundi upang magbigay pugay sa isang inang naging mitsa, kuwa pagbabago. Dahan-dahang lumapit si Wena sa kabaong ng kanyang ina. Sa huling pagkakataon, kinuha niya ang kanyang makeup brush. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya itinatago ang bakas kuwa sakit. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ng ina, ang kanyang bawat galaw ay isang tulakwa pag-ibig. Nay, tapos na ang ulan. Bulong ni Wena, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindikwa kaligayahan at pighati na magkahalo. Malinis na ang iyong pangalan. Ang iyong buhay ay hindi na isang lihim na ibinaon sa putik. Isang malakas na tunog ng paglipad ko mga puting kalapati sa labas ang narinig ng lahat. Isang simbolo ko kalayaang matagal nang ipinagkait. Naramdaman ni Wena ang isang malambot na hangin na humaplos sa kanyang pisngi, tila isang banayad na halik mula sa kabilang buhay. Nang matapos ang misa, lumabas si Wena sa balkonahe ng center. Nakita niya ang mga tao na nagtutulungan, ang mga nurse na voluntaryong nag-aalaga sa mga may sakit, at ang kislap kwa pag-asa sa mga mata kwa bawat batang dumadaan. Ang Nyatangle na dati ay hantungan ng mga patay ay naging tahanan na ngayon ng mga buhay. Naramdaman ni Wena ang bigat ng isang chiknyan bangvang sa kanyang leeg, na ngayon ay ginawa niyang kwintas. Hindi na ito isang armas. Ito ay isang paalala na sa gitna kwa bawat madilim na gabi, laging may mutbituin na gagabay sa atin patungo sa katarungan. Ang liwanag ng umaga ay hindi na muling magdadala ng takot, kundi ng isang pangakong ang bawat buhay ay may halaga, mula sa unang hininga hanggang sa huling haplos ng pamamaalam. Lumipas ang mga buwan at ang Barangay Santo Cristo ay tuluyan ng nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang hindi nanggagaling sa takot, kundi sa kapanatagan ng loob. Ang Dalisay Healing Center ay naging isang buhay na monumento ng katotohanan. Sa bawat silid nito, ang mga pasyenteng dati ay pinagkaitan ng lunas dahil sa kahirapan ay nakakatanggap na ngayon, kwakalinga na puno ng dignidad. Sa kabilang dako ng lungsod, ang balita tungkol sa huling hatol ng korte ay mabilis na kumalat. Si Severino, Clarita at Doña Milagros ay nahaharap na ngayon sa mahabang panahon sa loob ng malamig na rehas. Ang yaman na kanilang ipinagpalit sa dugo ng kanilang ama ay naglaho ng parang usok. Doon sa gitna ng ingay ng kulungan, ang tanging maririnig nila ay ang paulit-ulit na alingaw-ngaw kuwa kanilang sariling mga kasalanan. Wala nang seda, wala nang mamahaling pabango, tanging ang malansang amoy ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ang kanilang hiya ay naging isang habambuhay na bilangguan na mas masahol pa sa rehas na bakal. Si Tessie ay nanatili sa tabi ni Wena. Bagamat may mga sugat pa rin ang kanilang pagkakaibigan, ang bawat araw ng paglilingkod ni Tessie sa center ay nagsisilbing sulsing naglalapit sa kanila. Natutunan ni Wena na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa isa pang kaluluwa na mahanap ang daan pabalik sa liwanag. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay kwa kulay kahel sa kalangitan, naupo si Don Alejandro sa tabi ni Wena sa balkonahe. Ang matanda ay tila isang bagong tao. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat pasyenteng nakikita niyang gumagaling sa ilalim ng pangangalaga, kuwa dalaga. Wena hiha, sigurado ka ba sa desisyon mong ito? Tanong ni Don Alejandro habang nakatingin sa portrait kwa ina ni Wena na nakasabit sa main hall. Minsan ay naiisip ko, napakarami mong isinakripisyo para sa isang matandang tulad ko. Ngumiti si Wena, isang ngiting kasing linaw ko tubig sa sapa. Don Alejandro, sa pagliligtas ko sa inyo, iniligtas ko rin ang aking sarili. Ang katarungang nakuha natin ay hindi lamang para sa aking inay, kundi para sa bawat mahirap na naniniwalang wala silang boses sa mundong ito. Sapat na po ang makitang may dangal ang bawat huling sandali ng isang tao. Hinawakan ni Don Alejandro ang kamay ni Wena. Isang haplos na puno ko pagkilala sa isang anak na hindi niya kadugo, ngunit naging kaisa-isa niyang kakampi. Ang iyong pagkatao, Wena, ay ang pinakamahalagang gamot na naibigay mo sa pamilyang ito. Itinuro mo sa amin na ang tunay na karangalan ay hindi na mamana, kundi pinaghihirapan sa pamamagitan ko kabutihan. Nang mag-umpisang magningning ang mga bituin, pumasok si Wena sa loob ng center upang ayusin ang mga gamit para sa susunod na araw. Huminto siya sa harap ng salamin, pinagmasdan ang kanyang sariling refleksyon. Ang abang tagapahid kuwa pulbo sa mga patay ay naging tagapag-alaga na ngayon ko mga buhay.
Hindi na niya kailangang magtago sa anino kwa kabaong. Ang kanyang liwanag ay sapat na upang itaboy ang anumang dilim. Ang kwento ni Wena Dalisay ay nagsimula sa isang huling haplos kwa kamatayan. Ngunit nagtapos sa isang walang hanggang yakap kwa buhay. Natutunan ng buong barangay na ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa loob kwa korte, kundi sa loob ng isang pusong handang lumaban para sa tama, gaano man ito kahirap. Sa huling sandali ng gabi, bago tuluyang patayin ang mga ilaw, tumingin si Wena sa langit at bumulong sa hangin. Alam niyang sa kung saan man, ang kanyang ina ay nakangiti na ngayon nang may kapayapaan. Tapos na ang ulan. Ang bagong umaga ay narito na. Bitbit ang amoy ko sampagita at ang pangakong ang katarungan ay laging sisikat para sa mga may malinis na budhi.